Pwede na bang pumirma si Ginoliw ng kontrata? Si Gino Xiaoxie ang nag-imbita sa akin dito sa buong lungsod. Sa night bar na pang-una. Dahil pumirma na rin naman tayo ng kontrata. Maglaro tayo. Ginoliw, naghihintay ang mga nakatatanda sa bahay. Talagang wala akong oras. Kaya't hindi tayo makakasama. Ako'y parurusahan ng isang baso. Inumin ito. Ginoliw, mag-enjoy ka. Walang limitasyon. Sa gabing ito, ako ang magbabayad. May tapang. Dito ka. Si Xiaoxie ay hindi nagbibigay ng muka. Ano ang ibig sabihin ng Lohan Bureau? Basta't itala mo ang kanyang utang. Itong mga alak, ikaw ang umiinom. Kung sinabi kong uminom ka, may lakas ka pang hindi sumunod sa utos ko. Zizaw, nababaliw ka na ba? Huwag mong isipin na dahil nakapirma na ang kontrata, ayos na. Marami akong paraan para sirain ang kontrata. Liu Gang, kumita ka ng kickback sa paglagda ng kontrata. Kasama ang iba pang ebidensya. Nenay, tala ko na. Bago ko ito. Ipasa sa inyong kumpanya bukas. Mas mabuti pang mag-resign ka agad. Umalis ka. Putang ina. Para sa isang lalaki, nagpakamatay na ako. Ano ka ba? Pasensya na. Mabait ka naman palagi. Sino ang nagdala sa'yo? Ayaw mong magsalita. Ano? Hintayin mo, kapag nakabalik ako at nalaman ko na. Makikita mo kung paano kita ayusin. Tita. 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 Tapos na. Ang itaas na palapag ng madilim na gabi ay hindi bukas sa publiko. Para lamang sa, pasensya na, boss. Masyadong mababa ang ranggo niya. Hindi kita nakita. Maging maingat ka. Ikaw ang aking malamig na gabi. Salamat, malamig na gabi. Sabi mo, ano ba talaga ang nasa isip mo? Isang lihim na iniisip. Kaya't gumawa tayo ng kaunti. Binigyan na kita ng pagkakataon. Tara na. May tao dito, Lola. Mukhang walang may gusto sa kanya. Dalhin natin siya pauwi. Ayoko nang mag-alaga ng aso. Gusto kong alagaan siya. Pwede bang maging kapatid ko siya? Tawagin natin siyang malupit na gabi. Isang ulilang aso sa tabi ng kalsada. Paano siya magiging anak ng pamilyang si? Basta lang, hayaan na lang na ampunin ng mga katulong sa bahay. Hindi siya pinayagang umalis kagabi. Nasa ibaba. Pasensya na, si Zhao, hindi mo nakuha ang aso. Ito ay isang masamang lobo na nagpapanggap na aso. Wakas ng sining.
Sa aking teritoryo? Naglagay ng gamot sa aking tao? Hindi ko alam. Talagang, hindi ko alam. Huwag kang mag-alala. Siya rin ay matibay ang loob. Hindi ko siya nahawakan. Ipinaubaya ko siya sayo. Hay! Ang babaeng ito, ang babaeng ito, ang babaeng ito. Talagang mahirap siyang makuha. Mahal kong anak. Kung magugustuhan mo, may paraan ako para mapasuko siya ng kusa, kahit na ayaw niyang makinig. Pero basta magkapera siya sa pamilya niya, gagawin niya ang kahit ano. Lalo na't meron siyang isang kapatid na sobrang mahal. At sobrang obedient. Magpakilala ako. Siya ang kanyang nakababatang kapatid. Takot-takotin mo siya, sapat na ang leksyon. Ibalik mo siya. Nasaan ang kusina? Si Zhao. Ang bilis mong tumakbo. Si Zhao. Napakamatalino mo. Unang pagkakataon sa buhay. Nakatulog ako sa isang blind box. Ang pinakamahalaga ay hindi ko pa nga matandaan ang mukha. Sampu na. Nahuli ako sa pag-uwi sa bahay. Maganda naman ang sulat. Medyo parang sulat ni Hanye. Sugo ng madilim na gabi. Rooftop sa gabi. Hindi ba't hindi bukas ang rooftop sa gabi? Sino kaya itong tao? Na medyo may koneksyong. Si Zhao. Kahit papaano, mag-asawa na kayo ng legal. Ang daming kailangang sagutin sa tawag. Tignan mo na. Ay nakaraan na. Si Zhao. Ang bilis mong tumakbo. Apat na bituin na pagsusuri, sana magkita tayo muli. Sino ang iyong 5 bituin, si Zhao? Pasensya na, walang sumasagot sa tawag na ito sa ngayon. Pakiusap. Tumawag ka ulit mamaya? Gusto mong umasa sa mga order ni Liu Gang para sa buhay ng pamilyang Xie. Pero alam mo ba, na siya ay dinala kaninang umaga. Dahil sa mga ebidensya ng katiwalian. Kriminal na ekonomiya, tinanggal, at ikinulong. Lahat ng mga nilagdaang kontrata ay null and void na. Ibalik ang kasunduan, bawat isa ay may kailangan. Gusto kong pangalan ng pamilya ng mga Xie. Kulang ang tunay na yaman ng pamilya ng mga He sa mga Xie. Pagpasok ni Liu Gang, titigil ang mga Xie sa pagkain. Sa loob ng 1 buwan, tiyak na mababang karote sila. Zombie Zhao, huwag kalimutan na bumalik sa lumang bahay ngayon. Saan ka ba kagabi? Sino ang kasama mo? Bakit walang sumasagot sa telepono sa bahay? Paano ko alam kung sino ang kasama? Tama nga. Ang huli kong nakita ay si Hanye. Baka tanungin siya. Sino ang kausap mo sa telepono? Bakit ang tagal bago sumagot? Si Hanji. Kahapon ng gabi, magkasama ba tayo? Gusto mo bang mangyari iyon, ate? Wakas. Gusto mo bang mangyari iyon, ate? Hindi mahalaga ang mga iyon. Malaming gabi, babalik ako sa ancestral home ngayon. Mag-aanunsyo ng isang malaking balita. Alam kong ayaw mong bumalik, pero napakahalaga nito. Sana nandito ka. Bumalik ka ng maaga, sa aking tabi. Ngayon, babalik sa ancestral na bahay para mag-anunsyo ng malaking balita. Kailangan kong nandito ako? Gusto ba niyang bigyan ako ng pangalan?
Dalhin ang lahat ngayong gabi. Nakatayo ang grupo ng tren sa harap ng bahay ng pamilya Xie. Kailangan ko na ng pangalan. Oh. Tinil ka sa akin? Tingnan mo ang ginawa mong kabutihan. Nawala mo na ang dangal ng pamilya Xie. Si Zhao. Gaano katagal nang namatay ang mga magulang mo? Nagawa mong ganyanin ang pamilya Xie. Nawala mo na ang dangal ng pamilya Xie. Kailangan ko lang ng kaunting oras. Oras, may utang ka ng mahigit 10 bilyon. Kahit bigyan ka pa ng 10 taon, hindi ka rin ba nagsasayang? Mas maaga mong ipapayag sa akin na ibenta ang kumpanya. Para hindi tayo ma-bankrupt. Ngayon, sa harap ng magulang mo, gusto kong sabihin sa'yo, yung posisyon mong CEO. Kailangan mong ibigay kahit kailan. Ang mga bagay na ibinigay sa akin ng tatay ko. Hindi ko talaga ibibigay, maliban na lang kung mamatay ako. Ikaw, matandang tao, siguradong hindi mo na maabutan ang araw na yon. Sasaktan kita, hayop ka, tingnan natin kung sino ang manghahas na gumalaw sa kanya. Sinasabi ko, manghahas ka bang sumagot? Kaya pala itong ligaw na uri, bumalik na para suportahan ka. Si Hanye ay hindi ligaw na uri, walang tiyak na pinagmulan. Kung hindi ligaw na uri, ano ito? Tanging ang mga magulang mo ang mga tanga. Binigyan siya ng pera para mag-aral sa ibang bansa. Ano na ang nangyari sa huli? Hindi man lang bumalik para tingnan siya. Ikaw. Ang mga ligaw na anak ay anak din. Ikaw. Turuan mo siya. Kung paano? Sabi ko na, walang makakagalaw sa kanya. Magpapatuloy sa susunod na linggo. Sige. Tiyo. Umalis ka, bastardo. Huwag siyang bulingin. Hindi ka bastardo. OVEYC. Ikaw ang regalo ng Diyos sa akin. Malamig na gabi. Lumaki ka na. Akala ko alam mo na noon pa. Ikaw, napaka-aksaya mo. Gusto mo bang pasamayin ako? Tama na. Sobra na. Pinipilit ninyo akong ibigay ang kapangyarihan sa pagmamaneho. Hindi lang ba't ka nag-aalala na masira ang pamilya Xie? Hindi nyo makuha ang pera. May naisip na akong paraan para iligtas ang pamilya Xie. Para iligtas ang pamilya Xie. Zino at Ginang, sino ba ang hindi nakakakilala sa pamilya Xie? Ngayon, para na silang isang bangkay na walang laman. Sa ganitong sitwasyon, sino ang tanga na magliligtas sa iyo, prinsesa? Mag-aasawa na ako. Ang taong ito ay makakapagbigay ng 20 bilyon para iligtas ang pamilya Xie mula sa putik. 20 bilyong? Kahit na ibenta ka pa, nagkakahalaga ba ng 20 bilyon? Huwag mong sabihing online ka nagmahal. Napaloko ka ba? 20 bilyong. Maliban sa pamilyang Huo sa Yuncheng, sino pa ang may ganon? Siniraan ng mga magulang mo ang pamilyang Huo. Talagang nawala na ang lahat. Hindi ako magpapakasal sa pamilya Hu, kahit mamatay pa ako. Noong una, siya ang nagdala sa akin sa ganito ang mga magulang ko. Dumating na siya. Lola, ito ang bagong may-ari sa lungsod ng Haicheng. Ang aking fiancé? Hezan. Ako ang fiancé ni Xie Zhao. Hezan. Inilagak sa iyo ni Lola si Zhao Zhao, kaya't kampante ako. Mataas ang tingin ni Zhao Zhao. Ang taong pinili niya ay tiyak na tama. Lola, mabuti ang trato sa akin ni Azan. Tayo ay isang pamilya. Madalas dalhin si Xiaohe dito para makipag-ugnayan at makilala ang isa't isa. Lola, madilim na ang langit. Mabilis kayong pumasok. May susunod na pagkakataon tayo. Tingnan natin kayo. Sige. Tara na. Boss, countdown ng paputok. Nakahanda na ang convoy para salubungin. Kailan tayo alis?
Noong nagkasundo tayo sa kasunduan, nasa ibang bansa pa si Hanye nag-aral. Nawala ang kasunduan sa kasal kaya siya bumalik. Sa totoo lang, hindi pa kayo nagkakakilala? Ito si Hanye. Siya ang kapatid ko. Siya ang pinakamaayos sa buong mundo. Pinakamasunurin sa kanyang ate. Ako ang iyong bayaw. Kapatid. Kumusta ka? Kumusta? Ako si Hanye. Siya ang walang dugo na kapatid niya. Bakit ang higpit ng kamay mo? Anong sinabi ng asawa ni ate? Anong nangyari sa akin? Hinila niya ako. Tama na, maganda ang malamig na gabi. Hindi nagsisinungaling. Sa tingin ko, ikaw ang masyadong mahina. Math practice ka pa. Ako. Naku, hindi ko nadala ang mga larawan ng magulang ko. Maghintay kayo dito sa akin dalawa. Narinig ko na kinuha ka niya noong bata ka pa. Normal lang na gusto mong alagaan siya. Pero, kung gusto niyong magpatuloy na magsama, dahil sa wakas, wala kayong ugnayang dugo. Hindi ito masyadong angkop. Gusto kong makasama siya habang buhay. Hindi ito angkop. Makipag-iwalay ka na. Walang sino man ang pipiliin ng kapatid. Sa harap ng asawa. Alam ko ang iniisip mo. Mabuti pang itago mo na lang yan. At saka, sang-ayon na si Zhao Zhao sa akin. Ngayong gabi, babalik siya sa bahay kasama ko. Lahat tayo ay mga matatanda na. Naiintindihan mo ang ibig sabihin nito, di ba? Kaya, kailangan mo rin siyang dalhin pabalik. Ikaw na isang malaking lalaki. Sa tingin mo, epektibo ba ang taktika ng pagpapanggap na nasasaktan? Tapos na. Malupit na gabi. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Anong nangyayari sa'yo? Hindi maganda ang kalusugan ni Cold Night. Huwag magkasakit. Paano mo siya nakikita? Siya mismo. Ako ang nagkamali, ate. Umalis na kayo ni kuya. Babalik na lang ako sa bahay para matulog. Ikaw. Sandali lang. Kailangan kong bumalik para alagaan si Hanye. Pag-usapan na lang natin ang plano ng kooperasyon bukas. Tara na. Ano man ang paraan na gamitin mo. Hanapin mo si Hanye para sa akin. Hindi siya kasing inosente at masunurin. Tulad ng sinasabi ni Zhao Zhao. Sasabihin ko sana, ang mga nakaputing tao at mga sasakyan na nakapaligid sa bahay ni Xie ay kasama ni Hanye. Delikado ang kanilang background. Akala ko ay matanda ka na. Hindi ko akalain na ikaw ay mahina pa rin. Sobrang init? Zambisaw, ang pagkatao ni Hanye. Hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Ang convoy sa harap ng bahay ng pamilya Xie ngayon ay may kinalaman sa mga taong nakabihis ng itim. Ang mga taong ito, kahit ako, hindi ko matukoy ang pinagmulan. Siguradong may itinatago siya sa iyo. Kailangan mong mag-ingat. Magpahinga ka na ng maaga. Anong nangyari? Mabait? Matulog ka ng maayos. Bukas ay magiging maayos. Kaya nila. Bakit hindi ko kaya? Anong hindi kaya? Hindi ba ako sapat na mabait? O sinasabi mo ba? Ayaw mo na ng masunurin. Si Zhao. Ang buong mundo ay responsibilidad mo. At ako. Sinasabi mo bang ako ang may kasalanan? Dahil sa pagpapasensya sa pamilya Xie, hindi ko ba sinabi sa iyo? Huling hangarin ng tatay. Kailangan kong alagaan si Lola. Tinanong kita. Kailan ka? Maging responsible sa akin. Wala ka bang itinatagong bagay sa akin?
Wala ka bang lihim sa akin? Sino ba talaga ang iyong 5 bituin na pagsusuri? Si Hezan ba? 5 bituin na pagsusuri. Malamig na gabi. Ikaw. Sino ang kasama mo? Ikaw nga. Ikaw. Huwag kang umalis sa akin. Kahapon ba? Ay panaginip? Kaninang gabi ka? Sino ang kasama mo? Ikaw yun. Anak na babae. O alam na niya lahat? Ate, salamat sa pagtatrabaho ng husto kagabi. Alam kong pagod ka, alagaan mo ang sarili mo. Ate, may nagawa ba akong mali kagabi? Anong sinasabi mo? Hindi mo man lang ako tiningnan? Ako? Tawagan mo ako mamaya, may gusto akong sabihin sa'yo? Makinig ka ng tahimik. Huwag ipaalam sa iba. Pupunta lang ako sa tawag. Pasensya na, ako yung hindi blood-related na nakababatang kapatid. Nakaabala ako sa inyo. Ako dapat ang lalabas. Hindi mo kailangang umalis. Ikaw ay bahagi rin ng pamilya, ng walang hindi maaaring pakinggan. Kung mayroong bagay, sabihin mo na. Zambisaw, bakit ka may bill ng membership sa night bar? Konsumo ng membership? Noong nakaraang gabi? Buong gabi? Gumastos pa ng 6. Madilim na ba? Madilim na ba? Nabanggit ang bar, naisip ko na. Si Hanye, nasa ibang bansa ka ba? Nag-aaral ng kurso sa pamamahala. Bakit hindi mo ako sinabihan ng umuwi ka, at bigla ka pang nandyan? Nasa ibang bansa ng ilang taon. Naging masama. Ako? Sabi nila nandoon ka sa bar. Gusto ko lang sanang sunduin ka. Pagdating ko sa bar, tinanong ko kung nasaan si Xiaoxi. Inisip na iyon. Nadala na ako. Alam mo na ang susunod. Alam mo o ba talaga, sino ang nag-utos sa'yo? Yung ganung lugar, basta-basta na lang ba pupuntahan? Si Hanye. Lumakas na ang loob mo ngayon, ha? May mga tao na may utang pa rin sa'yo. Nasa tabi na ang mga gastos. At sinisisi pa ako. Nagmamatapang ka pa. Parang lumakas ka na, ha? Nagmamalaki ka na bang ituro ang mga pagkakamali ko? Pupunta ako doon. Para iyon sa pakikipag-ugnayan sa mga kliyente. Yung si Ginong Liu. Yung listahan ng overnight. Sigurong basta-basta lang niya itong dinrowing. Nakuha na ba ng ate mo yung order na yon? May pasasalamat ba si Ginong Liu sa'yo? Inayos ba ni Ginong Liu para sa'yo? Magbibigay ka ba ng Namstana review? Hindi na kita papatulan, may iba pa akong gawain sa kumpanya. Uunahan na kitang aalis. By the way, hindi ka na makakabalik sa lumang bahay. Sa akin ka na lang tumuloy, malaki naman dito. Ate, sobrang bait mo sa akin. Dahil palagi kang mabait, ikaw ay pinakamabait. Sinunod na po ang inyong utos. Ipinadala na ang bill ng mga gastos ni Miss C sa Dark Night Bar. Kay Hezan, magandang trabaho, tama ang oras. Pero, sigurado ka bang tama ang presyo na ito? Sa palagay mo ba, isang gabi sa Dark Night Bar, hindi sulit ang halaga nito? Isang milyon.
Isang gabi lang. Ang tapang niya talaga humingi. Kinuha na nga lahat. Hindi basta-basta ang may-ari ng Dark Knight. Yung makakapag-akyat sa iyo sa itaas. Tiyak na mayaman o may mataas na katayuan. Naku, delikado? Saan tayo makakahanap ng ganitong pera ngayon? Hindi ba? Talagang lugi tayo. Saan na ang pamilya Xie ngayon? Na kayang magtiis ng ganitong lugi. Ngayon sa loob ng bilog. Walang nakakaalam ng tunay na kalagayan ng pamilya Xie. Ito ay halatang naglalagay sa iyo sa isang bitag. Hindi rin nila alintana kung pupunta ka sa kanila para mag-usap ng harapan. Naintindihan ko na ayaw niya ng pera. Ayaw niya ng pera. Tama? Ganoon siya. Alam niyang gagawin ko. Nahanapin siya para sa perang ito. Gusto lang niyang pilitin akong lumabas. Boss, nakahanda na ang masquerade ball. Lahat ay mga tao natin. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Hindi ba't ito ay pagdukot sa ibang tao? Sa huli, sila ay nag-uusap tungkol sa kasal. Sa tamang pagkakasunod-sunod, ako ang nauuna. Siya ang nauuna. Sa karanasan, walang napagkasundo ang kasal. Bawat isa ay depende sa kakayahan. Ano ang hindi maganda? Kailangan talagang ganito, nag-aagawan. Alam na ni Miss C. Siguradong magiging masaya siya. Siguro mababaliw siya sa galit. Tanging ganito lang. Makakapunta siya? Sa akin. Hindi mo pa rin naiintindihan. Gusto niyang makipagkita sa akin. Kahit anong oras, gusto kong malaman kung sino siya. Tara na. Nasaan si Zhao? Pumunta na siya sa utang na loob kalahating oras na ang nakalipas. Ang sira, madilim na ba? Tara! Masquerade Ball. Alam kong Masquerade Ball ngayon. Bakit niya ako pinatawag? Mukhang gusto niya akong makita. Pero ayaw niya akong makita ng totoo. Kilala ko siya. May kailangan po ba kayong tulong? Magandang araw po, Ginang. Ito po ang gabi ng sayaw. May maitutulong po ba ako? Nandito ako para mangutang. Pakiusap, tulungan niyo po akong hanapin ang isang tao. Ginang, ang dami pong tao dito. Sino ang hinahanap mo? Sino ang hinahanap ninyo? Alam ko na may masquerade ball dito. Sino ang makakapagdala sa akin sa rooftop ng gabi? Matiyak pa? I check ang surveillance. Tingnan ng 2 araw na nakalipas. Ang private room sa rooftop ng gabi. Tala ng pananatili. Pasensya na, Ginang. Ang taong hinahanap mo ay kaibigan ng aming boss. Ang oras niya ay hindi palaging available. Palagi ka na lang nagpapasa ng mensahe. Hindi ka ba napapagod? Gusto mo akong makita, pero kailangan mo akong imbitahan sa isang masquerade ball. Gusto mong makipag-usap sa akin. Ngunit hindi ka direktang nakikipag-usap sa akin. Mukhang magkakilala tayo? Natatakot kang mahuli ko? Pasensya na. Walang usapan. Mukhang tama ang hinala ko. Mahal na mga bisita, ang masquerade ng madilim na gabi ay magsisimula sa 1 minuto. Dahil magkakilala tayo, kailangan pa bang magpakaabala? Nais mo bang maging tapat? Mukhang may itinatago ka. Binibigyan kita ng pagkakataon. 1 minuto para hanapin ako. Kung hindi mo ako mahahanap, kahit sino, kilala man o hindi, huwag na tayong magkita muli. 3. Nahanap na kita. Bumalik ka ng utang. Bakit ikaw? Boss, sinabi na rin ni Miss Ye yan. Bakit hindi ka lumabas? Hindi pa tamang panahon ngayon. Makakabuo ng interes ang pagkakakilanlan na ito. Kaya't hayaan ang pagkakakilanlan na ito.
kilalanin siya sa ibang paraan. Matagal nang pinaplano. Kailangan talagang magpakatatag. Pero nandito na siya. Nandito ako para sa aking fiancé. Kailangan ba ng dahilan? Kasal para sa kapakinabangan lang. At saka, hindi pa ito dumaan sa proseso. Ngayon ay wala akong kasintahan. Sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari? Talagang karapat-dapat ka sa iyong posisyon. Talagang nasa iyong mga kamay ang lahat. Kung sasabihin ko, na ayaw kang maging kasal tayo, dahil sa interes, sasabihin niya tiyak. Gusto mo ba? Anong kinalaman nito sa akin? Noong nakaraan, tiyak na sasabihin ko ito. Pero ngayon, sino ang nakakaalam? Hindi ka naman nakakainis, bakit hindi natin subukan? Ihanda ang monitoring ng dance area. Ipakita mo sa akin. Nakuha kita sa bitag. Talagang hindi madali. Walang silbi ang maging pipi ngayon. Nahuli na kita. Pawis ba? Sampalataya ba? Bakit? Mayroon bang dapat ikahiya? Matagal ko nang sinabi na may mga bagay na hindi dapat makita. May mga tao rin na ganun din. Sila ay hindi dapat makita. Hindi ito dapat itago. Gusto ko pa nga ipakita sa buong mundo. Hindi ko kailangan. Ayaw ko nang malaman. Hindi ba't ayaw? O hindi lang matakot? Hindi ba't kailangan? Talagang mali iyon? Sinasabi mo ba ay isang gabi lang na pagtatalik? O ang ating relasyon? Pareho lang. Kung mali na nga, kailangan baguhin. Patayin kita. Kung mali at hindi aayusin, kailangang parusahan. Tito, huwag mo siyang parusahan. Kami ang nag-anyaya sa kanya na makipaglaro. Hindi ito kasalanan niya. Kayo nga, mga anak kayo ng pamilyang Xie. Ayaw mo na akong makita. Tama ba? Gusto ko lang sanang bumalik sa dati. Mahal na dalaga ng mayamang pamilya. At inabando ng batang lansangan. Ang nakababatang kapatid na laging sumusunod. At masunurin na kapatid na lalaki. Hinding-hindi lalampas sa hangganan. Bibigyan mo kami ng basbas, di ba? Ikaw ang pinakamasunurin. Magiging masaya ka. Nagsisisi ka na ba na sobrang mabait ka sa kanya? Matagal ko nang sinabi na hindi purong tao ang taong ito. Sa mga ganitong tao, dapat. Hindi ba ako masyadong labis? Anong sinabi mo? Hindi ko kailanman sinabi sa kanya ang ganitong matitinding salita. Kapatid na babae na matatag, mayos makinig na bunso. Hindi kailanman lalabag sa hangganan. Palagi siyang mabait. Kakatapos ko lang magsabi ng ganito kabigat na salita. Siguradong sobrang lungkot niya ngayon. Ikaw, ayos ka lang ba? Gusto niya ako. Hindi mo siya kilala. Hindi siya magsasalita ng masakit sa mga taong walang pakialam. Sa mga taong mahalaga lang siya. Tanging sa mga mahalaga lang siya. Kaya natatakot siyang mawala ng kontrol. Salamat, Zhao. Salamat, Zhao. Ang totoo mong nararamdaman na hindi mo matanggap, hayaan mo akong tumulong sa'yo. Anong iniisip mo? Iniisip ko yung kagabi. Ganito ka katiyak. Babalik pa siya. Hindi mo siya kilala. Iniwan siya sa gabi.
hindi siya kailanman natutulog sa labas ng bahay. Dahil sa gulo ng isip, dito ka na lang sa bahay ko sa mga susunod na araw. Para makapag-isip siya ng maayos. Hindi pwede. Umuulan na. Natatakot siya sa kulog. Sabi ko na naman ng mabigat ngayon. Kung sakaling may mangyari, Zhao, hindi mo ba naisip na minsan masyado kang nag-aalala sa kanya? Matanda na siya. Kung malate ka ng isang araw sa pag-uwi, hindi naman siya mamamatay. Magandang araw. Ang teleponong iyong tinawagan ay naka-off. Nasa ba si Hengye sa'yo? Hindi siya nandiyan. Salamat. Lola, umuwi na ba si Hanye? Hindi pa. Ako si Zhao. Pumunta ba si Hanye sa'yo? Wala, nagkamali siya. Sinigawan ko siya ng bahagya. Si Zhao. Alam mong mali. Pero hindi ako magbabago. Hindi maganda ang kalusugan mo. Bakit nandito ka? Sumama ka sa akin. Mabilis, tumayo ka. Itong dalawang bata, talagang hindi nakikinig. Salamat sa iyo, Hezan. Umulan na nga. Salamat, at inihatid mo ako pabalik. Para ayusin ang mga gawaing bahay. Lola, ito ang dapat kong gawin. Pupunta ako para buksan ang pinto. Hintayin mo ako sandali. Walang mali sa gusto kita. Ang mali ay, hindi ko dapat nakilala ka. Noong gabing dapat akong mamatay. Ang pangalawang pagkakamali ko ay hindi dapat ako pinrotektahan. Paulit-ulit sa pinakadilim na oras. Umalis ka, ligaya ng mga ligaw. Huwag mo siyang apihin. Ito ang ikatlong pagkakamali ko, na hindi dapat ako umalis sa ibang bansa, dahil dito sa mga nakaraang taon. Hindi kita nasikaso. Kailan nga ba nagsimula ito? Marahil noong 18 taong gulang ako. Ikaw lang ang nagbigay sa akin ng aking kaarawan. Marahil noong mga taon na nasa ibang bansa tayo. Ikaw lang ang nakakaalala sa akin. Huwag mo nang sabihin pa. Marahil noong 19 na taon. Sa lahat ng regalo mula sa pamilya. Pinili mo ang bracelet na ginawa ko mismo. Kapag sinuot mo, bola-bola, syempre, ikaw ay 20 taong gulang? At 4 na buwan na. Naalala mo ba? Ang ating mga bagay. Mas malinaw ang alaala mo kaysa sa akin. Bawat bagay sa pamilya natatandaan ko ng napakalinaw. 10 kapatid na lalaki at babae ng pamilya Siyam ang may kaugnayang dugo. 6 ang lumaki ng magkasama. Naaalala mo ba ang kanilang mga kaarawan? Naaalala mo ba ang ibang bagay? Ate. Tanungin mo ang iyong puso. Itinuturing mo lang akong bahagi ng pamilya ng mga Oh. May puwang ako sa isip mo. Ate. Mag-aasawa ka pa ba ng iba ngayon? Aye. Ako. Zhao, nandun ka ba sa likod bahay? Dinala ko si Lola dito. Anong ginagawa nyo? Wala? Ate. Mag-aasawa ka pa ba ng iba? Aye. Ako. Zhao, nasa likod bahay ka ba? Dinala ko si Lola dito. Zhao, anong ginagawa mo? Hindi ka pa nakapasok sa bahay ng Nagsimula ka na sa pangangasiwa kay ate? Balang araw, tatawagin mo rin akong bayaw. Mas mabuti pang masanay ka na ngayon. Isa pang tao na mangangasiwa sa'yo. Tama na. Kailan naman ang sa inyo?
Kayo ang may boses. Maaari ba akong magdesisyon? Sobrang gulo nyo na. Ano bang ginagawa dito? May mga iniisip siya na hindi dapat. Dapat siyang parusahan. Sinasabi ni ate. Ako'y may kasalanan. Hayaan mong parusahan ni ate. Dahil nagkamali tayo, dadalhin kita sa bahay upang pag-usapan ang parusa. Ako ang pinuno ng pamilya. Ikaw. Nasa ganitong kalagayan na tayo. Hindi magbabago ang resulta kahit na parusahan o hindi. Kung gusto mong lumuhod, lumuhod ka. At si Hezan, ang ating petsa ng kasal, ay ipagpapaliban ng ilang panahon. Zambisaw, ipaliban ng petsa ng kasal. Bakit hindi mo kami kinonsulta? Alam ko kung ano ang iniisip mo ngayon. Sinasabi ko sa'yo, mas mabuting sumuko ka na. Mukhang, talagang wala siyang kahit anong gusto sa'yo. Ano ngayon? Ngayon, nasa panganib ang pamilya Xie. Tanging ang pondo ng pamilya He ang makakapagligtas. Sa isip niya, mahalaga ang pamilya Xie sa lahat, kahit na may tunay siyang damdamin para sa iyo. Titingnan pa rin niya ang halaga ng pera. At makikisama sa akin. Mayroon akong maraming oras at pasensya para makalimutan ka niya. Akala ko sa kanyang ugali ay handa siyang makipag-engage. Kahit papaano, may konting gusto ako sa'yo. Akala ko pera lang ang dahilan. Salamat sa pagbigay sa akin ng balitang ito. Talagang puno ng mga natutunan ang araw na ito. Anong ibig mong sabihin? Tama, bilang kapalit, sasabihin ko rin sa iyo ang isang bagay. Sa totoo lang, napakayaman ko. Pero, sasabihin ko sa iyo, akala mo ba na kapag nakasandal ka sa dilim, makakalimutan mo na ang lahat ng problema? Sasabihin ko sa'yo, kaalyado ng pamilya He ay ang pamilya Huo sa Yuncheng. Ito ang langit na hindi mo kailanman mararating. Kahit magbago ka ng pangalan at apelido, patuloy pa rin ang dugo ng Huo sa'yo. Ibig sabihin, kamatayan na, kahit ang lolo mo, hanapin ka pa rin. Ililibing ka sa hukay ng Huo. At hindi ka man lang magbibigay ng kahit anong balita. Nawalan ako ng malay habang may sakit. Pinagsamantalahan siya. Nawalan ng tiwala sa pamilya Huo. Ngayon ay ayaw na niyang bumalik. Mukhang mahirap na iyon. Tiyo, may mukha ka pang pumunta sa burol ng kuya ko. Gusto ko si Lolo. May mukha ka pang tawaging Lolo. Kung magigising lang siya, alam kong ikaw ay isang anak sa labas. Mas matindi pa sa akin. Gusto kong makipagkita kay Lolo. May langnat. Mas makakatipid pa ako sa paggawa. Maglabas ng utos sa mundo ng mga gang. Sino mang magliligtas sa kanya, ay makikipag-away sa pamilya ko ang Huo. Mukhang hindi na natin kaya makaligtas sa gabi na ito. Kung alam ko lang, bakit pa tayo nagpanggap na gumawa ng sertipikong ito? Anuman ang mangyari, ang pamilyang Huo ay sa wakas nasa mga kamay ko na. Alam kong ikaw ay naloko. Pero, basta't bumalik ka, ayos lang ang lahat sa atin. Hindi na ako babalik sa pamilya Ho. Hindi lang dahil sa kanila, kundi dahil may mahalaga akong tao. Dalhin mo siya pabalik. Mahalagang tao. Siya ay nanirahan sa pamilya Se ng maraming taon. Hindi ba siya ang apo ng pamilya Xie? Ang alitan ng mga pamilyang Hu at Si, talagang mahirap lutasin.
walang kaparis. Bakit hindi ka pa umalis? Ang pagkaantala ng kasunduan sa kasal ay dahil sa kanya. Ano na naman ang nangyari? Bakit? Ano ngayon? Ano ba ang iniisip ni Shiehanye? Alam mo na yon. Mas kilala ko siya kaysa sa iyo. Mas nauunawaan ko siya. Nakita mo rin yon noong araw na yon. Saan niya ba? Lahat ay sumusunod sa kanya. Baka ba siya pa rin yung maliit na kapatid mong walang masamang intensyon? Paglapit niya sa'yo, sa pamilya Xie, tiyak na may mas malaki siyang plano. Ngayon, ang pamilya Xie ay parang isang bangkay na lang. Maliban sa'yo, gusto pa rin nilang makuha ang reputasyon ng pamilya Xie. Sino pa ba ang mag-iisip niyan? Pagod na ako. Mag-ingat ka, hindi kita isusunod. Zombie Sao, huwag kang mag-alala. Tiyak na bubuksan ko ang kanyang balat. Para makita mo ang kanyang tunay na anyo. Zombie Sao, huwag hayaan na, may makaalam. Alam mo kung nasaan ang Sing-Sing. Lalo na sa pamilya Huo. Tatay. Tatay, mag-alala ka. Siguradong lalong gaganda ang Fari. Hanggang sa mapagsakop nila ang pamilya Huo. Para makabawi sa'yo, walang makakapigil sa akin. Hindi pwede si Hejan. Malamig na gabi. Hindi rin pwede ang malamig na gabi. Tapos na. Generated na larawan, o pindutin para magsalita, pindutin ang bagahe para mag-edit, tumawag. Ay generated na larawan o pindutin para magsalita, pindutin ang bagahe para mag-edit, tumawag. Ay generated na larawan, pindutin ang bagahe para mag-edit. Tumawag kang, ate. Gusto mo pa bang magpakasal sa iba? Aye. Ako. Ano ba talaga ang gusto niyang sabihin? Sang-ayon ba siya, o hindi? Sumpa, Hezan, huwag kang magpapahuli sa akin. Boss. Masyadong malaki ang halaga ng cash na gusto mo. Kaugnay ito sa pagbebenta ng mga ari-arian. May ilang bagay na kailangan mong personal na kumpirmahin sa ibang bansa. Pero sa ganung kalaking pera, paano mo sila ipapaliwanag? Hindi mo nga sinabi ang iyong pagkakakilanlan. Hindi ko sinabi noon dahil natatakot ako mag-alala siya. Natatakot din ako na masaktan siya ng mga tao. Ngayon, basta't nalinis na ang lahat. Kung may tanong siya, sasagutin ko. Sasabihin ko ang totoo. Tanggapin ang parusa. Oras at lugar, ipapaalam ko sa inyo sa tamang oras. Ate, bakit ka nandito? Binaha buong magdamag. Gusto kitang makita? Galit ka pa rin ba? Inaalala mo ako? Gabi na ganon. Sino ka kausap sa telepono? Parang hindi ko pa narinig ito dati. Mayroon ka bang mga kaibigan? Kailan mo sila nakilala? Ano ang napag-usapan ninyo? Inanyayahan niya akong magbakasyon. Mang pahinga. Mag-enjoy ng ilang araw. Kailan iyon? Boyfriend o girlfriend ba siya? Nakapagpatuloy ka na sa paglaki. At nakilala mo na ang mga taong katulad ni Dark Knight. May mga bagay kang ayaw sabihin sa akin. Normal, lang Jun. Gusto ko lang na mas mapanatili mo pa ang tingin mo sa akin, na nakatuon ang tingin mo sa akin. Kahit na nagdududa ka sa akin, hindi kita pinaghihinalaan. Talaga ba? Hindi mo ba gustong malaman kung bakit magkakasundo kami ni Dark Knight? Mayroon pa bang sikreto na hindi ko sinasabi sa'yo? Kailan ba ako nahulog sa'yo? Kapag gusto mong malaman, sasabihin ko ba?
Walang sinasabi na hindi ko sasabihin, pero ngayon pa rin, hindi pa panahon ngayon. Ikaw. Talagang gusto kong malaman. Pero, kung gusto mong gamitin ito para gantihan ako, hindi pa oras? Kung talagang gusto kong malaman, sisisirin ko lang, pero ayaw kong suriin ka. Mag-enjoy ka sa bakasyon. Umuwi ka ng maaga. Malapit na ako sa bahay ni Xi. Nakapirma na ang kasal namin. Siguradong mahahanap ko ang hinahanap mo. Pero may konting problema lang ako. Pwede mo ba akong tulungan mag-imbestiga? Sa may-ari ng bar na Dark Knight. Hindi ba siya ang matanda na may-ari ng teritoryo ng mahal kong anak? Ano? Hindi lang siya namatay. Gumawa pa siya ng isang madilim na bar. Ngayon, ang kapangyarihan ko ay malaki ang nabawasan. Ano ang sitwasyon mo? Dapat ay, magpakasal ka kay Xi Zhao. Pumasok sa pamilya ng Xi. Kunin ang simbolo. Hawakan ang simbolo. Buong pamilya ng Hu. Balang araw, magiging akin lahat ito. Yung batang Xi Hanye, nakakapit sa kay Hu Hansheng. Tiyak na may problema si Xi Hanye. Ano ba talaga ang meron ka? Ano bang sinasabi ko? Hindi ba't may koneksyon siya sa boss ng Anye? Alam mo ba kung sino ang boss ng Anye? Si Hu Hansheng, ang tagapagmana ng pamilya Hu. Pamilya Hu. Impossible ayon. Mahigpit ang mga alituntunin ng pamilya Xi. Mga tao ng pamilya Xi. Hindi talaga pwedeng makipag-ugnayan sa mga tao ng Hu pamilya. Sa kahit anong paraan. Anong klaseng patakaran to? Hindi ko narinig na sinabi ni Lola yun. Ako ang nagpasya niyan. May problema ba? Ano bang ginawa ng Hu pamilya na nakaintriga sa'yo? Yung nang pumunta ka sa imbitasyon ng Hu pamilya. Nangyari ang insidente. Siguradong sila ang may gawa ng aksidente. Kaya, hindi talaga maaaring makipag-ugnayan. Ang mga tao ng pamilya Xi at pamilya Hu. Alam ni Hanye ang aking ugali. Marahil hindi niya talaga alam na ang boss ng Anye ay tao ng pamilya Hu. Totoo ba? Hindi ba siya kailanman nangloko sa iyo kahit isang beses? Kung gusto mo talagang malaman, madali lang. Maaari kitang tulungan na subukan siya. Ang damdamin at tiwala ay hindi kayang subukan. Naniniwala ako sa kanya, kaya hindi ko siya susubukan. Pupunta na ako sa pulong. Mangyaring mag-ayos ka. Makikita mo ang katotohanan sa harap mo. Ano ang gagawin mo? Malinis na ang ginawa ng boss. Mahigit 40 bilyon ay naipadala na. Tara na sa susunod na laban. Anong nangyari? Malungkot na tinig. Lalong lumalala ang sakit ni Lolo. Hindi na siya magtatagal. Gusto lang ni Lolo bago siya mamatay. Makita kang muli. Huwag ka nang pumunta. Alam ko nasa Yuncheng ka. Sa loob ng 10 araw, aking ika-8 dekadang kaarawan. Pupunta ako sa Yuncheng. Makikita mo ako. Hayaan mong mamatay akong walang pagsisisi. Yuncheng Xinyu Hotel. Huwag ipaalam sa sinuman. CJ, siniguro ng lolo. Magmadali kang maghanda. Yuncheng Xinyu Hotel. Magdiriwang ako ng aking ika-80 kaarawan. Magsisimula na akong mag-book ng buong lugar. Gusto kong malaman ng lahat na ang tagapagmana ng pamilya Ho ay bumalik sa pamilya Ho. Ang negosyo na pinaghirapan mong itayo, bakit mo ito ibinenta? Hindi na ito noong mga nakaraang taon. Dahil inaalagaan niya ang pamilya,
kailangang magtago ng tunay na pangalan. Ngayon, sino ang tatangkang makipag-away sa atin pagkatapos marinig ang pangalan ng anino ng gabi? Sino mang makakarinig niyan? Akala niya dati na gusto lang niya yung mga masunurin. Kaya nagkukunwari siya. Ngayon, kailangang makipag-agawan sa iba. Kaya kailangang ilabas lahat ng kayamanan natin. Boss, sapat na ang pondo para bumili ng ilang Xi family. Yung sobra na 100 bilyon. Iyan ay para sa dowry. Kung gusto niyang pakasalan ako, gagawin na lang itong handog. Bumagsak ang presyo ng mga saham ng Xi Group sa loob ng ilang araw. Nakatayo ang mga mamumuhunan sa ibaba, nagpoprotesta para sa kanilang karapatan. Kaya ba ng pamilya Xi na makalampas dito? Anong ibig mong sabihin? Hizan, yung sinasabi mong pag-invest, ay talagang pagsasakop. Ibang panahon, ibang sitwasyon. Ngayon, kahit ang pagbili, kailangan ng pag-isipan ang presyo. Ngayon, kahit ang pagbili, kailangan ng isaalang-alang ang presyo. Bakit naglakas loob kang ipagpaliban? Ang kasal sa pamilyang He. Kailangan mong agad-agad. Magpakasal kay Hizan. Kung pipilitin mo akong magalit, ipapadala kita para makilala ang iyong ama. Chiyo, ang kontrata ng pondo mula sa pamilya He ay talagang pagsasakop sa pamilya Xi. Alam ko lang na ang perang ito ay pera para sa buhay. Ikaw, hindi sumusunod na anak, na naglakas loob pang makipagtalo sa akin. Kung susubukan mong gumalaw, tinitiyak kong wala kang makukuhang kahit 1 sentimo. Hizan, bumagsak ang presyo ng mga stock ng Xi. May kinalaman ka rito, di ba? Ano ba talaga ang layunin mo? Alam mo na ito mula pa noon, Zhao Zhao. Magpakasal ka na agad. 100 taong pamilya ng Xi. Kilala ang lumang bahay sa buong mundo. Ituring mo na lang na iyong dowry. Gamitin ang pagkakataon para manghimasok. Ang lakas ni Hizan, ang tapang. Sa negosyo lang. Kumusta? O hindi pa rin magpapakasal? Nanay, salamat, Zhao. Nakatitig ang iyong ama mula sa langit. Ang buhay at kamatayan ng pamilya Xi. Nasa isang isip mo lamang. Wakas ng sining. Mas mabuti pang tuparin mo ang iyong salita. Kailan ka makakapagbigay ng pondo? Dahil sa sobrang pagkaabala mo. 2 araw mula ngayon. Magpapakasal na tayo. Shaw, magtiwala ka lang. Lahat ng paghahanda ko na. Chuan. Pagkalipas ng 2 araw, sa Hotel Xinyu. Huwag mong ipaalam sa iba kapag nagsimula na. Bago magsimula, sasabihin ko sa media. Ano ang ibig mong sabihin? Kailangan ng sensational na balita para mag-trending. Kasalan ni Nahi at Xi. Tataas ang stock market. Ang saya, di ba? Dalawang araw mula ngayon, 9:00 ng umaga sa Yoncheng. Ayaw pa ring sagutin ni Gianvi. Si ang telepono. Napakalaking bagay ito para sa pamilya Xi. Bakit hindi muna natin hanapin si Gianvi? Si. Sorpresang balita. Pagsasama ng 2 malaking pamilya ng Xi at He. Kasalan ng siglo. Live na yon. Ginoo. Mukhang nag-aalala ang matanda. Ito ay tungkol sa 1 oras o 2. Dapat ay nandito na tayo ng 10:00. Para sa huling pagkakataon. Boss. Anong nangyari? Hanye, ikakasal na ako. Sa Mingyu Hall ng Xinyu Hotel, 10:00. Saan ba talaga tayo pupunta? Punta tayo sa Mingyu Hall sa Xinyu Hotel. Tagay. Matagal na tayong hindi nagkita. Ngayon, hayaan ang buong mundo na saksihan ng formal. Na ang tagapagmana ng pamilya Hu ay sa wakas ay bumalik na. Sa ganap na 10:00, papasok sa silid sa malamig na gabi. Babalik sa akin ang pamilya Hu. Binabati kita, Ginoo Lauho. Binabati kita. Tayo'y mag-inuman.
Nang lumabas ang balita tungkol sa kasal, tumaas ang presyo ng stocks. Agad nilang tinangkang iwanan ako. Sayang, lahat ng tao sa entablado ay mga tao ko. Huwag mong isipin ang pagtakas sa kasal na ito. Hindi babayaan ni Hanye. Salamat, Hanye. Alam mo ba kung bakit ko pinili ang araw na ito? Dahil hindi mo ako pinaniniwalaan. Hindi mo pinaniniwalaan ang iyong mabuting kapatid na si Hanye, na nagiging aso sa tabi ng mga tao ng pamilya Ho. Ano ba talaga ang ginawa mo sa kanya? Tingnan mo, sa kabila, ay ang salu-salo ng pamilya Ho para sa pagkilala sa kanilang lahi. Ang may-ari ng madilim na gabi, si Hu Hansheng, ay makikilala bilang bahagi ng pamilyang Ho ngayon. Tingnan mo kung susundan ba siya ni si Hanye sa oras na iyon. Hindi kailanman gagawin ni Ai ito. CJ, hindi ka pa rin sumusuko, ano? Pagdating ng alas 10, bubukas ang 2 pintuan sa tamang oras. Kaya, sa tingin mo, anong gagawin ng iyong mabuting kapatid? Dadaluhan ba niya ang kasal? O tutuloy sa kanyang mga pangarap sa pera? Siguradong darating siya. Isang minutong natitira. Abangan mo, Zhao Zhao. Baka mahal ka niya. Ngunit, ang pag-ibig ay nasa harap ng interes. Hindi. Mahalaga. Tapos na. Ayan na. Nanalo na ako. Nang nagsimula ang kasal. Hindi ako sang-ayon. Ikaw na uli lang kumakain ng walang bayad. Daring mong guluhin ang negosyo ng 2 pamilya na nagkakahalaga ng bilyon. Umuwi ka na lang. Yung mga bagay na ayaw mong gawin. Walang makakapilit sa'yo. Pasensya na. Huli na ako dumating. Saktong-sakto ang pagdating ko. Chow chow. Hindi mo na ba pinapansin ang pamilya ng Xi? Kung buhay pa ang tatay ko, kahit na mabangkrap ang kumpanya, hindi ako papayag. Napakasalan ang ganitong tao. Na nangahas na lokohin kami. Wala siyang respeto sa pamilya Ho. Na kami. Buwisit na bata. Nahanap na. Nasa harap si Batang Prinsipe. Sa harap ng liwanag na pampang. Malamang nagkamali siya ng lakad. Sabay-sabay tayo pumunta sa kabila. Ibalik ang malamig na hangin. Nais mong magtanim ng put. Kayang-kaya kong pabagsakin ang stocks ng pamilya Xi para makabawi ulit. At saka, sa pagkakataong ito, hindi na talaga magkakaroon pa ng magandang balita tungkol sa kasalan ng He family. Para iligtas ang pamilya niyo, He. Tiyak na ikaw ang may gawa niyan. Zhao Zhao. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Pumunta ka dito. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ng tao? Ayaw niyang magpakasal sa'yo. Ikaw na naman ang gumagawa ng gulo. Ito ang pinipilit mo sa akin. Itigil ang pag-invest. Xai Henye, ikaw ang malas na bituin. Inililigaya mo ang pamilya namin. Kailangan mo munang malugi at mag-bankrupt bago ka maging masaya. Zhao Zhao, bumaba ka ng ulo. Hindi tayo pwedeng makialam sa pamilya He. Tama ka, Zhao Zhao. Kung talagang gusto mo ang reputasyon ng pamilya Xi, bakit mo naman papayagan na bumagsak ang mga stock? Sadyang gusto mo lang sakupin ang buong pamilya Xi. Zhao Zhao. Nagsimula na namang mag-alinlangan ang mga stock ng pamilya Xi. Naku, sana hindi ito bumagsak ng husto. Bilisan mo. Agad na ibenta ang mga hawak mong stock. Sa tingin ko, tapos na ang pamilya Xi. Nakuha mo na ba ang gusto mo, anak ng masamang mayaman? Sa tingin ko, mas mabuti pang ibigay na lang ito sa kanya. Mas mabuti na ito kaysa mamatay sa iyong mga kamay. Sadyang malas sa tahanan. Ilan pa ang natitirang stocks natin? Agad na ibenta. Kayo. Kung hindi ninyo gusto, maari kayong umalis. Ako na lang ang magbabantay sa pamilya Xi.
Kung kinakailangan, magsimula na lang ulit mula sa simula. Hindi matitibag ang siglo-siglong pamilya. Nakikita kong wala ka ng pamilya. Hanggang kailan ka magtatagal? Mas magiging maganda ang pamilya kung wala ka. Ito. May pondo ng pumasok. 10 bilyon. 100 bilyon. Ito ay 100 bilyong pondo ah. Anong nangyayari? Baka may nakatagong plano. Hindi ba tayo nalilinlang? Ano bang ibig sabihin ng pamilya niyo, Xi? Hindi naman ito isang palabas. Samantalahin ang pagbili ng mga stock. 10 bilyong pondo. Si Zhao. Ano bang nangyayari dito? Ngayon, ganap na sa iyo na ang Xi Group. Ek, hindi mo ba ako sisisihin sa pagtatago sa iyo? Akala ko ay hindi ko talaga nakikita ng mabuti ang tungkol sa iyo. Sa mga bagay na hindi ko alam. Lumaki ka na. Naging ganap na tao ka na. Ngunit ikaw, ako, sila. Hindi ba't ayaw mo na ipaalam natin ito sa publiko? Naka-79 ka ng hakbang. Hayaan mo akong gawin ito. Ek, may isang bagay akong matagal nang itinatago sa iyo. Huwag ka nang magsalita. May oras ka pang ipaliwanag sa akin. Ngayon, sama-sama muna tayong harapin ito. Lumapit ka kay Lolo. Ano ito? Pamilya Ho. Kailan pa nakisama ang pamilya Xi sa malaking punong ito? Hansheng, lapit ka sa lolo mo. Hansheng. Pasensya na, boss. Mga tao ng pamilya Ho. Talagang hindi ko sila mapigilan. Ikaw ay tao ng pamilya Ho. Paano? Hindi mo pa rin alam na siya ang aking apo. At siya rin ang tagapagmana ng pamilya Ho. Gusto kong marinig mismo sa'yo. Hindi na ako babalik sa Ho. Ako si Xi Hanye. Hindi si Hu Hansheng. Siya ang nagpasya na hanapin ako. Ek, naniniwala ka sa akin. Kaya alam mo nang maaga na ikaw ay bahagi ng pamilyang Ho. Ang apelyido ko ay Xi. Ako ay nakuha mo mula sa iyo. Ek. Ikaw. Mula ngayon, wala ka ng karapatang tawagin akong ate. At hindi mo na pwedeng banggitin ang pangalang Xi Hanye. Wala na kayong kaugnayan sa pamilya Xi mula ngayon. Ek. Talaga bang ayaw mo na sa akin? Hindi naman sa ganun. Apelyido mo ay Hu. Hindi kayang pasanin ng pamilya Xi. Ek. Ek. Apo. Tapos na. Bakit 3 buwan lang ito? Ang gusto ko ay 6 na buwan. Ang pamilya Xi ay umuunlad. Ikaw ang may hawak ng kapangyarihan. Pakiusap ko sa iyo. Ilang araw na lang, kaarawan mo na. Maaari bang magpahinga ka naman? Punta tayo sa dati nating lugar. Ito ang sinasabi mong pagpapahinga. Talagang ikaw ang aking kapatid na babae. Sige lang, ipagpatuloy mo. Magpapahinga na ako. Kita tayo sa 1 buwan. Paalam. Huang Hirni Hu Hansheng. Mula nang maging tagapagmana 3 buwan na ang nakalipas. Gamit ang matinding paraan, nilusob niya ang negosyo. Tinatawag siyang pinakalamig na taon sa nakalipas na dekada. At pinakamatagumpay na manghuli ng kapital. Maaaring naging sobra ang paraan ko. Pero hindi ako tulad niya, di ba? Dinaya kita ng buong 10 taon. Ang pag-angat ng angkan ng Xi. Marami akong nagawa para dito. Kailan mo ako mapapatawad? At saka, hindi pa tayo tapos sa kasunduan natin, di ba? Tama ka. Kailangan na nating pag-usapan ang ating kasunduan sa kasal. Bukas ng umaga. Sa lumang tahanan ng pamilya Xi. Gusto mo talagang ang lumang tahanan. Kaya ilagay mo ang lumang tahanan
Sa listahan ng mga dala sa kasal. Itong bagong katulong ay walang kaalaman. Kahit ganitong maliliit na dokumento ay ipinapadala pa. Babalik ako at tiyak na magbibigay ako ng magandang payo. Hindi na maulit ang ganitong mga bagay sa hinaharap. Ang Ho Group ay hindi kailanman nakikisalamuha sa negosyo ng media. Paano sila mamumuhunan sa pamilya He? Ang negosyong ito ay pinangangasiwaan ni Ginoong Ho. Siya ay pinadala sa ibang lugar. Matapos siyang ipadala sa Afrika. Wala nang nag-alala tungkol dito. Ang oras ng kanyang pamumuhunan sa pamilya He. Paano ito magiging katulad ng kay Xihe? Na parehong naganap sa dalawang kasal. Talaga bang sobrang swerte nito? Ako mismo ang pupunta sa pagsusuri ng mga produkto ng He Group. Ang oras ay itatakda sa Zhao Zhao. Narinig kong may balita sa kumpanya. Nakuha na naman nila ang isang bahagi ng negosyo. Talaga kayong magaling ah. Zhao Zhao, salamat sa iyong pagsisikap. Kumain ka pa. Si Xiao He rin. Matagal na siyang hindi nakapunta dito. Sa totoo lang, ang punta ko ngayon ay para pag-usapan ang tungkol sa kasal na nakatakda. Kasunduan. Sinuri ko ang Lunes. Ito ay isang magandang araw. Bakit hindi natin ito itakda? Hindi na natin kailangang pumili ng araw. Ngayon na lang. Wala na tayong ugnayan. Ngunit huwag kang mag-alala. Relasyon ng mga He at Xi ay nananatili pa rin. Para kang nagkakagulo. Pwede bang sabihin na kanselahin ang kasunduan sa kasal? Pwede bang basta na lang? Ako ay nagbabalita. Hindi ito pakikipag-usap. May trabaho pa ang kumpanya. Unahan na kita, aalis na ako. Iniisip pa rin siya. Hindi ko talaga nakakalimutan ang galit. Kung ayaw mong magpakasal. Yung meeting mamaya hapon. Gaya ng dati. Sa meeting room magkita tayo. Kita tayo mamaya hapon. Magtiwala ka, Zhao Zhao. Kapag naging akin ka na, hindi mo na siya maiisip. Uminom tayo para sa kapayapaan. Sa hinaharap, magtutulungan na lang tayo bilang mga kaalyado. Sa liwanag ng araw, nandito tayo sa kumpanya. Ano ang dapat mong ikatakot? Hizan, ikaw. Zhao Zhao, dahil ayaw mong magpakasal. Kahit papaano, hayaan mo akong makaranas minsan. Anong ininom mo sa akin? Malalaman mo kapag ininom mo. Han Sheng. Ipakita mo sa akin ng malinaw. Sino ba talaga ako? Pasensya na. May utos si Ginoong He. Hindi tumatanggap ng bisita ngayon. Ikinalulungkot ko. Hindi ako bisita. Ako ay mula sa Hoshi Group. Ang pinakamalaking stockholder. Zhao Zhao. Walang makakagambala sa atin ngayon. Ginoo Ho. Nasa harap na ang Ili Lounge. Naipadala na ang mga dokumento. Pinapabilis namin ang pakikipag-ugnayan kay Ginoo He. Mukhang mabibigo ang pamilya He, ano? Kulang ang pondo. Kung sana ay makapagbigay ng kaunting pera si Ginoong Ho. Ayusin natin. Hindi na kailangan. Mahalaga ang pag-audit. Speaking of which, sira-sira ang silid komperensya. Sa araw-araw, wala namang pumupunta. Basta si Ginoo Xi, hindi naman siya nag-aalala. Siya ang responsable sa Group C. Palagi ba siyang pumupunta dito? Parang kakarating lang niya, hindi pa umalis.
Sizaw, sizaw. Sabihin mo sa kanya kapag nagising na siya. Hindi pa tapos ang usapan na ito. Pagbugbog at pagpindot sa retina. Dahil sa sobrang pressure sa isip. Nagresulta ito sa pagkabulag. Nagkaroon ako ng auditory agnosia. Umuwi at magpahinga ng mabuti. Sana'y makabawi agad. Doktor. Doktor. Ikaw ba ang nagdala sa akin sa ospital? Salamat sa iyo. Sino ka? Kung alam mo kung sino ako, dapat hindi mo ako pinapayagang manatili sa tabi mo. Bakit hindi ka nagsasalita? Doktor ka ba? Nakita kita sa tabi ng kalsada. Dinala kita sa ospital. Sa tabi ng daan. Nakawala ako. Sa sarili ko. Kahit ano pa man. Salamat pa rin sa'yo. Kailangan mo ba ng tulong para makontak ang pamilya mo? Para alagaan ka nila? Tapos na. Maaari bang huwag mo munang tulungan akong makipag-ugnayan sa pamilya? Tungkol sa sakit ko. Maaari bang itago mo ito? Ano ang gagawin ko sa mga nagastos kong medical? Bigyan kita ng contact number. Ito ay para sa aking mabuting kaibigan. Ang pangalan niya ay Lunan. Ang numero ng telepono ay 151912. Ibibigay ko ang 10 beses ng halaga ng gamot sa iyo. Pasensya na. Sa ngayon, hindi makontak ang user na iyon. Hindi makontak. Sigurado ka ba na siya iyon? Naku. Nasaksindyang siya. Patay na ang cellphone niya. Makakabalik lang siya pagkatapos ng 1 buwan. Kailangan ko pang kumita para makabayad ng utang. Wala akong oras na makasama ka at mag-aksaya ng oras. Anong pangalan mo? Magbabayad ng utang. Kulang ka ba sa pera? Stranger na buhay. Ay, Sheng. Hindi ko alam kung ano ang ginawa mo noon. Kahit ano paman. Kahit ano paman. Gaano man kalaki ang sahod mo noon. Magbibigay ako sa iyo ng 3 milyong bawat buwan. Bilang personal na katulong ko sa 1 buwan. Pwede ba? CJ at Zhao. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Pasensya na. Sinalba mo ako. Nagtataka pa ako sa'yo. Walang anuman. Basta sapat ang ibigay na pera. Salamat. Pwede mo ba akong tulungan mag-dial ulit? Sabi mo, 1-8-6-5-6-7-8. Kakabukas ko lang ng isang lihim na proyekto. Nasa labas ako ng kumpanya. Ibinibigay ko na sa'yo ang lahat. Ginoo, magtiwala po kayo sa akin. Ah, Sheng. Maraming tao sa ospital. Natatakot akong madiskubre. Bibigay ako sa'yo ng address. Tumawag ka ng sasakyan. Maninirahan tayo doon ng 1 buwan. Ito ay bahay ng kaibigan kong si Lunan. Nasa Villa 21 sa Cross Street. Okay. Ginoong Trooper. Bakit hindi pa tayo nakarating? Papunta na tayo. Doon ba tayo sa Villa 21 ng Cross Street? Akala mo ako ang nagmamaneho ng daan. Palitan ang daan. CJ. Ek, dito ay katulad ng bahay ng mga ksi. Sana magustuhan mo. Narito na. Nakarating na sa bahay. Asheng, gusto kong maligo. Maaari mo ba akong tulungan? Kung hindi, ayos lang. Sige, kunin mo nga ako ng 2 pang-itaas na pangtulog.
Nakalimutan sabihin ng boss. Ako ay lalaki. Nakapasa ka sa interview. Nakatanggap ka na. Akala mo ba lagi mong alam na lalaki ako? Hindi pa tayo nagkakilala. Nang ibigay mo ang V, nahawakan ko ang iyong kamay. Mas malaki ang buto ng iyong kamay. At saka, katatapos mo lang akong ihatid. Noong naglalakad tayo, sinasadya mong hintayin ako. Mas malalaki ang hakbang ng mga lalaki. Kaya't patuloy mo akong sinusubok. Huwag mawala ng pag-iingat sa iba. Pero salamat sa iyo. Salamat sa iyong katapatan. Ah, Sheng. Matulog ka na ng maaga. Isang buwan na walang bisita. Boss, paano ko ito itatago para sa iyo? Bihira lang. Bilang karagdagan sa boses ng Nay. Narinig ang boses ng tao. Kung gusto mong marinig ang boses ng tao, buksan mo ang telebisyon at makinig ng mabuti. Tulungan mo akong buksan ang channel ng balita sa ekonomiya. Gusto kong makinig. Tungkol sa sitwasyon ng pamilya Ho. Ang aking mortal na kaaway. Lalo na ang kasalukuyang tagapagmana ng pamilya Ho. Kaya kailangan mo pang makinig sa kanyang balita. Kilalanin ang sarili at ang kaaway, walang talo sa labanan. Si Hu Hansheng ay lumitaw sa AA bansa ngayong umaga. Ayon sa mga may kaalaman, ang pamilya Ho ay nag-aayos para sa merkado ng Hilagang Amerika. Sila ay pumasok na sa pandaigdigang merkado. Ikaw ay malayo pa sa kanila. 3 dekada, tingnan natin. Nasaan ka? Bakit wala ka sa North America merger? Tumawag na sila dito. Kung hindi ka pa babalik, magdadala na ako ng bodyguard. Malaki na ang problema. Walang tunog na video conference sa loob ng kalahating oras. Tapos na. Narito ang sofa. Sabi ng doktor, mahirap ang rehabilitasyon sa kapaligiran. Sa tingin ko, madali lang naman. Hindi ko alam, ate. Kung maririnig ba ang boses ko? Gusto ko sanang marinig siyang tawagin akong Hanye. Kailan kaya ayusin ni Lunan ang ayos ng bahay? Mukhang eksakto na katulad ng sa bahay namin. Pangulo, ano sa tingin ninyo sa planong ito? Ngayon, ito na ang coffee table. Anong ginagawa mo? Nanood ng video. Akala ko. Abala ka sa isang international merger case. Hindi pa rin makilala ng ate ang boses. Naririnig mo ba ako? Kasing ayos ito ng bahay namin. Marahil ay tinutulungan ka ng langit. Mabilis na gumaling ka. Kapag gumaling na ako, tiyak na pananagutin ko ang mga nagpasimula nito. Hindi sila makakatakas. May kaparusahan ang mga masama. Hindi na makontrol ng langit. Kung ganoon, labanan ang kasamaan sa pamamagitan ng kasamaan. Bakit biglang huminto ang pamilya Ho sa suporta at pag-invest? Gusto ba nilang mamatay ang pamilya He? Lahat ito ay gawa ni Hu Hansheng. Mula ng araw na iyon, akala mo ba na si Xiao ay nawala na? Hu Hansheng. Nawala rin sila. Ano bang ginagawa ng dalawang ito? Mabuti naman silang dalawa. Paano sila pareho nawala? Mayroon sigurong itinagong lihim sa pagitan nila. Sinasabi mo ba na? Sige Noong Hu, ipadala mo sa akin ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga vilya ng pamilya Xi. Na ipinadala mo na. Hindi mahanap ng pamilya Xi si Xiao. Siguradong nag-aalala sila. Ang pinakamahalaga ay mahanap ang ganitong bagay. Kapag nakuha natin ito, magkakaroon tayo ng pagkakataong makabangon. Tatay Hu, huwag kang mag-alala. Hayaan mo munang kunin ng pamilya Xi ang dalawa. Tingnan mo ang video. Bakit parang pamilyar ang tunog na iyon? Hindi ba siya iyon? Hindi. Dapat nasa ibang bansa siya ngayon. Pero lahat ng ito ay tila masyadong nagkataon. Aseng, sino ka ba talaga? Paano ka nandito?
Bakit palagi kang nandyan? Tuwing kailangan kita. Aseng, sino ka talaga? Hindi mo na rin ako kilala. Ikaw si Henny. Ek. Iyon pala ay isang panaginip lang. Pasensya na. Hindi ko sinasadyang itago sa'yo. Boss, nakuha mo na ang impormasyon tungkol sa aksidente sa sasakyan ng pamilya Xi na hinanap ni Cha, na may kaugnayan kay Lao Erho, at may kaugnayan din sa isang simbolo ng pamilya Xi. Ngunit kulang pa ang ebidensya. Ek, tiyak na makakakita ako ng ebidensya, at mananatili akong nandito para sa iyo magpakailan paman. Hanggang sa mamatay ako. Tapos na. Liwanag. Sa wakas, nakita ko na ang liwanag. Basta makita ko ang liwanag. Mabilis na akong gagaling. Asheng, Asheng. Nakita ko na ang liwanag. Ibigay mo si Zhao Zhao. Pakawalan mo na si Zhao Zhao. Aking apo. Bakit niyo siya ikinulong? Ano bang balak niyo? Mukhang nahanap na ng pamilya mo. Hindi basta-basta ang pamilya ko. Mas mabuti pang huwag ka nang lumabas. Ayaw mo bang malaman nila? Tungkol ba sa pagiging bulag mo? Kapag lumaki na, di na mapapaniwalaan. Ipasa mo na lang sa akin. Sanay na akong makipag-ugnayan sa ganitong tao. Walang magiging problema. Mag-ingat ka talaga. Nasaan na sila? Palayain mo na si Zhao Zhao. Wala na ba kayong batas? Isa lang ang naisip ko, ikaw yun. Kayong pamilya ho, may kapangyarihan at yaman. Hindi ako natatakot sa inyo. Pagkulong sa tao ay isang mabigat na kasalanan. Pagkontrol sa malayang pagkatao. May ebidensya ba? Ebidensya. Nandyan lang iyon. Alam ko. Nandito ang pinto. Subukan mong pumasok. Ngunit pinapaalalahanan kita. Ang pagpasok sa pribadong tahanan ay isang mabigat na krimen. Kung mahuli kita, ikaw ang may problema. Hindi ako magpapakita ng awa. Hindi ako magdadalawang isip sa pagtama. Mag-ingat ka naman. Maghintay ka lang dyan. Aalis na ako para report ka. Sige, report mo siya. Sige, nanay. Huwag magpanggap. Alam kong ikaw ang kumidnap kay Xi Zhao. Mahigit na lahating buwan na at nakatayo ka na. Mukhang hindi ka pa masyadong nasaktan. Ikaw, ano ang magagawa mo sa akin? At sinabi ko na ba, na hindi pa tapos ang bagay na iyon. Maghintay ka. Naku. Ay, Sheng. Ikaw ba yun? Kakatapos ko lang buksan ang computer. Para pakinggan ang ingay sa surveillance. Pero di sinasadyang. Nabasag ko ang vases. Wala talaga akong silbi. Wala akong silbi. Wala akong silbi. Tama ba? Huwag kang gumalaw, may salamin. Masaya ka bang niloloko ako, Wu Hansheng? Natapos na ang laro. Nakikita ko na ang liwanag. Nagtatayo ka ng bitag para subukin ako. Pero bakit kailangang gamitin ang sariling katawan mo? Totoo bang ikaw ito? Kahit na ikaw nga. Matagal ko nang alam na hindi ko kayang itago sa'yo. Pero hindi ko inasahan na darating ito agad. Dahil ba sa boses, nagduda ka sa akin? Dahil sa amoy. Mula noong 18 akong taon. Matapos ang ibinigay mong pabango. Hindi na nagbago ang iyong amoy. Naaalala mo ba? Hindi ko makalimutan. Parang lagi kong naaalala.
na may kinalaman ang pagkamatay ng aking mga magulang sa pamilyang Huo. Nagtakda ka ng patibong para subukin ako. Akala ko ay nagmamalasakit ka pa sa akin. Mabuti na rin na malaman mo. Sa wakas, makakapagsabi na ako sa iyo ng totoo. Alam mo ba kung gaano kita kamiss? Kapag naiisip kita, kailangan kong mag-isa at pumunta sa madilim na bar. Sa silid na iyon, natutulog sa sahig, habang nakikinig sa mga dati mong, ang voice message na ipinadala mo sa akin. Habang tinitingnan ang mga larawan, basta buhay pa ako, hinding-hindi kita iiwan. At hinding-hindi papayagang may makasakit sa'yo. Zhao Zhao. Nang binuksan ko ang telepono ko, narinig ko na ang mensahe mo. Nakarating na ako sa bahay. Pero wala namang tao sa bahay. Sigurado ka bang dinala ka niya sa bahay ko? Saan ba talaga ito, Hu Hansheng? Naglalaro ka ba sa akin? Ate, huwag kang gumalaw. Pakiusap, huwag mong saktan ang sarili mo. Narito tayo sa villa ng pamilya Hu. Kung ayaw mo, hindi ako lalapit sa iyo. Sabihin mo kay Nanan ang address. Pakawalan mo ako. Ate, naniniwala ka ba sa akin? Gusto ni Hulao na hanapin ang simbolo ng pamilya Xi. Delikado ka. Sabihin mo kay Nanan ang address. Narito ang no. Isa, Hu Family Alley. Narinig mo ba, Nanan? Bumilis ka at tulungan mo ako. Walang ganitong no. Isa sa Hoja Lane. Zhao Zhao, niloloko ka niya. Maniwala ka sa akin kahit isang beses. Dito ka lang sa lugar na ito para maging ligtas. Kahit papaano, hintayin mong gumaling ang mga mata mo bago ka umalis. Ayos ba? Hintayin mong gumaling ang iyong mata. Tiyak na palalayain kita. Okay ba? Ngayon, huwag gumawa ng ingay. Maliit ang sansa ng tagumpay. Hindi pa natutukoy si Hulao sa board. Wala pang nakahanap. At saka, hindi pa sapat ang ebidensya natin. Hindi ko kayang maghintay ng isang araw. Pero kung ganito tayo, ang kapatid na babae ay malapit nang makabawi ang paningin. Kahit na 1% lang ang sansa. Gusto kong masolusyonan ito bago siya umalis. Huwag kang pumasok. Kapatid, gising ka na. Eight, please. Kumain ka na lang ng pain reliever. Huwag mong ipagsawalang bahala ang sarili mo. Nakikita ko na. Talagang nakikita ko na. Ate Nan, nakikita ko na. Ngayon, magpapadala ako sa iyo ng address. Pag nakita mo ang mensahe, agad kang pumunta para sunduin ako. Kasing anyo ng kwarto sa bahay namin. Hu Hansheng, nakikita ko na. Sabi mo, basta gumaling lang ang mata ko, ay palalayain mo ako. Sino ka? Ako. Ako ay inupahan ni Ginoong Xi para alagaan ka. Okay na ang mga mata mo. Siya ba ang nag-aalaga sa akin itong mga nakaraang araw? Nasaan siya? Noong una, umuwi siya tuwing gabi. Nakatambay siya sa harap ng iyong kwarto. Umupo siya buong gabi at umalis. Ngunit ilang araw na siyang hindi nagpapakita. Saan siya pumunta? Hindi ko alam iyon.
Baka bumalik na ang binata. Pupunta ako para buksan ang pinto. Ako na ang gagawa. Talaga palang may itinagong babae dito. Sino ka? Magpakilala ka. Ang pangalan ko ay Kinsin. Asawa ni Hu Hansheng. Wang Shu. Asawa. Hindi ko narinig ang tungkol dyan. Kasunduan sa pagitan ng mga pamilya. Hindi ka talaga akalain. Itinatago ka niya dito. Para mapangasawa ka niya, siguro. Talagang iniisip mo na ang pamilya Hu ay basta-basta na lang maaring pasukin. Itinatago ka niya dito. Dahil hindi ka matanggap ng pamilya Hu. Miskin, huwag mag-alala. Ang pamilyang Hu na sa tingin mo ay napakataas. Sa akin, wala silang halaga. Kahit na siya ay magdala ng 8 tao para kunin ka. Hindi rin ako interesado. Naway maging masaya ang inyong kasal. Maging masagana ang buhay ninyo. Sige, may sense ka rin. Huwag ka nang manligaw sa kanya mula ngayon. Itong mga matandang ito, habang wala ka, ibebenta nila ang angkaniksi ng buong buo. Ano pa ang hinihintay natin? Diretso na tayong bumalik sa bahay ni Xi. Ngayon sa bahay ni Xi, hindi pa sigurado kung sino ang naghihintay sa kanino. Inireport ng pamilya Xi ang iyong pagkawala. Ngayon ay magpapahayag ang board ng mga direktor para kay Hisan. Ate, naniniwala ka ba sa akin? Naghahanap si Hulauer ng simbolo ng pamilya Xi. Delikado ka. Zhao Zhao. Huwag hayaan na may makaalam. Alam mo kung nasaan ang Singsing. Lalo na ang pamilyang Hu. Nakipag-ugnayan si Hisan sa akin. Para agawin ang Xi. Dapat ito rin ay para sa Singsing. Siyang dalawa at ang pamilya ng Hu ay tiyak na may koneksyon. Tara na. Anong nakakatawa? Narito na. Wala naman. Kasi kapag naiisip ko ang ilang tao na gustong makuha ang mga bagay, simula pa lang ay nasira na ito sa kanila. Naramdaman ko ang karma. Hindi maganda. Huwag kalimutang kunin ang dokumentong ito. Matagal ko nang kilala si Ginoong He. Naniniwala akong karapat-dapat siya. Nawawala na si Xiao ng matagal. Batay sa aking bahagi at karanasan, ang posisyon ng Pangulo na ito ay talagang nararapat sa akin. Ang kakayahan ni Ginoong He ay talagang pambihira. Kami ay tiyak na naniniwala na ang batang iyon ay Pangulo. Walang ibang may mas magandang pananaw kaysa kay Ginoong He. Kung ako ang tatanungin, ang grupo namin ang Xi. Diretso ng pagsamahin sa He. Ganito na lang. Kung hindi, magpapalit ka na lang ng apelyido sa kanya. Ituring mo na lang siyang amain. Ikaw, si Zhao, bakit ka bumalik? Kung hindi pa ako bumalik ngayon, baka na-miss ko na kayong lahat. Yung mga nagpapaligsahan na maging alaga niya. Matagal kang nawala. Si Xi ay nakalampas hanggang ngayon dahil sa akin. Sa posisyong ito, mas akma ako kaysa sayo. Nang ako'y nawala, dapat ay nasa ospital ka. Hindi ko pa nga sinisingil ang utang mo, Hisan. Illegal mong kinontrol ang mga stock ng Xi. Pagsasamantala na hindi natuloy. Illegal na pagpasok sa tahanan. Sa dami ng mga kasong ito, ano sa tingin mo ang mangyayari sa'yo? May ebidensya ka ba? Ihaharap kita ng kasong paninirang puri. Ito ay sinabi mo mismo. Nais mong takasan ang responsibilidad. Kaya kung kontrolin ang stocks ng pamilya Xi. Isang pagbagsak lang, at maaari na namang mangyari. Pero sa pagkakataong ito, wala nang balita tungkol sa kasal na magpapasaya. Para sa pag-ibig ni Xi, na makakatulong sa pamilya ni Xi, at pati na rin sa mga taon na kayong mga He, ay may mga ebidensya ng kriminalidad sa ekonomiya. Na meron din ako. Nandito na ang mga pulis papunta rito. Hizan, mas mainam na magsimula ka na ngayon. Para sa ebidensya sa korte. Si Zhao, sumama ka sa akin dito. Maghintay ka lang. Dahil sa mga tiyo at tiyahin, hindi nila ako tinatanggap bilang pinuno ng pamilya. Wala. Kaya hindi na rin kayo papalayain ng pamilya ni Xi. Ibig sabihin na daya rin kami. Nangakong ako, bago ko matanggap ang dokumentong ito. Hindi ko talaga alam na si Xi pala ang nagpadala. Si Hu Hansheng ang nagpadala. Kinolekta niya ang maraming ebidensya laban kay Hisan. Medyo may malasakit din siya.
Akala ko hindi. Malaki ang ugnayan ng mga pamilya ni Xi at Ho. Ang Sing Sing ay galing pala sa mga pamilya ni Xi at Ho. Noong isang siglo na ang nakalipas. Magkasama silang nag-iingat ng isang piraso ng alahas sa pribadong bangko. Isang simbolo ng kanilang pagkakaisa. Noong panahon na nahirapan si Xi, pumunta ang mga magulang ko sa pamilya Ho upang kumuha ng kaunti para iligtas ang pamilya Xi. Ngunit paulit-ulit na tumanggi si Hu Lauer. Sa daan pa uwi ang mga magulang ko. Nagkaroon ng aksidente sa sasakyan. Ano? Ang Sing Sing. Sa libing ng mga magulang ko. Pinilit ako ng grupong iyon. Naitapon ito kasama ang mga magulang. Sa pugo ng cremation. Hindi nakapagtataka na sinabi mo dati. Na nawala ang Sing Sing sa kanila. Sariling gawa. Ngunit, Zhao Zhao. Hindi ba't ito ay nagpapahiwatig din? Walang kinalaman ang bagay na ito kay Hu Hansheng. Ito ay tungkol kay Hu Lauer at Hizan. Sila ang gumawa nito. Tingnan mo. Nakakalap siya ng napakaraming ebidensya. Tiyak na naglaan siya ng maraming pagsisikap. Ako ba ang nagkamali sa kanya? Subukan nating makipag-ugnayan sa kanya. Magandang araw. Ang telepono na tinawagan mo ay naka-off. Siguro abala siya. Subukan natin ulit mamaya. Sinabi niya na ang numerong ito ay tanging ako lamang ang nakakaalam. Kaya hindi ito kailanman magiging off. Napapaikot mo ako, parang nahihilo na ako. Hindi siya. Si Hu Hansheng na ito, hindi kanya talaga kamumuhian, di ba? Hindi naman. Hindi siya ganito. Siguradong may malaking nangyari. Ngayon ay hindi tulad ng dati. Huwag mong kakalimutan. Ngayon, apelyido na niya ay Ho. At meron pa siyang kasintahan. Nga. Kasintahan niya. Siguradong alam niya kung nasaan si Hu Hansheng. Saan ka pupunta? Sa ngayon, ang lahat ng operasyon ay nagpapatuloy ayon sa plano. Ang mga tao ay nakalayo na sa lugar. Nagbago ang sitwasyon. Nagbago ang sitwasyon. Malapit na ang target na tao. Sino ang pinalabas mong pumasok? Sinasabi ko na, huwag ka nang magpakita pa. Ako na ang magpapakita. Anong nangyari? Bakit ka ganyan? Tiyak na may mali. Lahat ng chat history ay mga ulat sa trabaho. Si Zhao, naghahanap ka ng gulo. Nainis kay Miss Qin. Pero huwag ka nang magpanggap. Nakita ko na ang mga chat record. Hindi ka ba fayant ni Hu Hansheng? Sige, sabihin mo na kung ano talaga ang nangyari. Nabigo ka, Yan Yi. Isi, totoo akong fiant. Talagang tunay na fiant. Wakas. Qin Xin, 26 na taong gulang. Pinakabata sa pamilya Qin. Nangangarap maging artista. Pero pinipigilan ng pamilya niya. Hindi ba si Ginoong Ho na madalas tumanggi sa kasal? Bigla na lang bang nagpapakita? Sa kasal na para sa pagpapakilala ko. Mag-usap tayo tungkol sa negosyo. Mali ang taong hinanap mo. Sa itaas ng opisina ng kuya ko, kanan. Gusto kitang kunin bilang aking fiance. Inaasahan ko. Ganito kasi, dapat makatotohanan at magkakasundo. Ikaw lang ang makakatulong dito. Ayan, Gil. Qin, tinatanggap mo ba? Tinatanggap ko. Ganito ka-eksaheradong pagsubok sa acting. Seryoso, tatanggapin ko lahat. Masamang ikalawang babae. Ito ang paborito kong uri ng script. Gaano kalaki ang eksena? Kung sakaling mapalo ako, makakabawi ka ba? Hindi siya mananakit. Baka nga hindi pa nga siya magpapansin sa'yo. Basta lagi mong sabihin sa akin ang kalagayan niya. Huwag mong hayaang mapansin niya na may problema ang pagkakakilanlan mo. Hintayin mo na lang ako bumalik. Saan ka pupunta? Sabi mo. Pumunta siya para hanapin ang ebidensya laban kay Hu Lauer na nagdulot ng pinsala sa aking mga magulang. Pumunta siya sa Ti bansa. Iyon na isang lugar na labas sa batas. Ek. Hintayin mo ako na makabalik. Ngunit huwag kang mag-alala. Nahanap na ang ebidensya. At naipadala na ito pabalik. Paano naman siya? Bumalik na rin siya sa bansa. Umalis sa bansa. Kailan siya umuwi? Bakit hindi siya nagpunta sa akin? Naiinis pa kaya siya sa akin? O baka naman, masamang balita. Hindi ko rin siya narinig sa loob ng ilang araw.
Pati si Hulauer. Pati ang pamilya Ho ay hindi alam kung nasaan sila. Si Hulauer. Bumalik na rin siya. Bumalik siya para sa anong dahilan. Baka may naghihintay sa kanya sa bansa. Baka may talagang naghihintay sa kanya. Hizan. Ganyan lang ang kakayahan mo. Mabait na pamangkin. Para sa isang babae ng pamilya Xi. Nagsimula ng hidwaan at nawala ang buhay. Sulit ba? Pumatay ka. Sasaliksikin kita. Siklo ng sanhi at bunga. Kaya't bababa ka sa impyerno. Pumunta sa siklo ng sanhi at bunga. Ang lokasyon niya ay lumitaw sa labas ng bayan. Lumang bahay ng pamilya Xi. Nakapag-ulat na ako sa pulis. Maghintay muna tayo ng balita. Pasensya na, hindi na ako makapaghintay. Malungkot na tinig. Ikaw yun. Matagal na tayong hindi nagkita. Zhao Zhao. Malungkot na tinig, malungkot na tinig. Hizhan, ano ba talaga ang balak mong gawin? Ako, gusto kong makita mong nakatingin ka habang siya'y namamatay. Malungkot na boses. Patay na ako. O nasa panaginip lang ako. Ang saya. Nakikita kita ulit. Hindi ka namatay. Hindi ito panaginip. Hu Hansheng. Alam ko na lahat. Alam ko na ang lahat. Anak, huwag umiyak. Maniwala ka sa akin. Siguradong lalabas ka kasama ko. Ano ba talaga ang balak mong gawin? Sinasabi mo, pinapangako kong susuportahan kita. Mahal ko siya pero hindi ko magawa. Hizan, kayo na lang. Hizan, bumalik ka na. Hiwalay na kami sa buhay at kamatayan. Tapos na. May tao bang darating? Sobrang pagod at antok na ako. Parang mamamatay na ako dito. Hindi mangyayari yon. Hindi ka pwedeng matulog. Kapit lang, Hansheng. Huwag matulog. Pangako mo sa akin na huwag kang matutulog. Tingnan mo. Naalala mo pa ba ito? Ito ang basement ng lumang bahay. Nakalok din tayo dito noong bata tayo. Si ate rin ang nagdala sa'yo palabas. Tama ba? Pinatawad mo na ako. Tama ba? Hindi ako galit sa'yo. Galit lang ako sa sarili ko. Hansheng. Ikaw ang pinakamasunurin, di ba? Hansheng. Hansheng, ikaw ang pinakamaayos, hindi ba? Palagi mong gustong malaman ang iniisip ko. Tama ba? Magising ka na. Kapag nagising ka, sasabihin ko sa'yo. Tangina mo, kapatid. Hu Hansheng. Kailangan mong magising. Hindi ko kayang wala ka. Sama-sama tayong magpakailanman, okay ba? Ako. Inaasam ko ang salitang ito ng kalahating buhay. Sa wakas, inamin mo na. Hindi ko rin kayang maging isang mangmang hanggang sa mamatay. Palaging takot harapin ang tunay na damdamin, di ba? Hawak kamay. Ang iyong sugat. Hindi tayo mamamatay. Hoy, kung hindi ka pa magbubukas ng pinto, talagang hindi na ako mapapatawad ni ate.
Ang iyong sugat. Ang aking sugat ay totoo. Pero, ang dugo ay peke. Hindi ko sinasadya na lokohin ka. Sobrang gusto ko lang marinig ang mga salitang ito mula sa iyo. Ano ba talaga ang nangyari? Sabi ni Kingsin sa akin. Na nahuli ka. Talaga. Ikaw na traidor na bastardo, ay tumulong sa apelidong Xi, na pumatay at nagpasakdal. Sadyang makatarungan. Kung may kakayahan ka, patayin mo ako. Pagbalik sa bansa, may batas na husga sa'yo. Iwasan mong madumisan ang aking mga kamay. Boss, anong gagawin natin ngayon? Sa ngayon nasa bansa tayo. Hindi mahanap ang bakas ni Hisan. Gamit ang pangalan ni Lao Erho. Magpadala ng mensahe kay Hisan. Imbitahin siyang pumunta sa chemical plant sa labas ng 8th City. Sabihin mong nahuli mo ako. Basta't lumabas siya at patayin ako. Tutulungan siyang makatakas. Ikaw ang magiging pain. Hindi ba't masyadong delikado ito? Mas malakas ang alon. Mas mahal ang isda. Baka makatulong pa siya sa akin ng malaki. Pakiusap kay Kingsin, ipaalam mo kay ate na nandito ako sa pabrika. Maghanda kayo ng maaga. Kahit na mamatay ako, hindi ko kayang hayaan na masaktan ka, ate.